Dahil nagsimula mula sa ibaba at nagtungo sa itaas, nakita ni Haiwanwo ang kanyang sarili na ipinagkanulo ng maharlikang pamilya ng Sunyang Group, ang pinakamalaking korporasyon sa South Korea, pagkatapos magbigay ng 13 taon ng dedikadong serbisyo. Nang sa tingin niya ay walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap at naghanda na yakapin ang kanyang kamatayan, bigla siyang nagising sa katawan ni Do Jin, ang bunsong apo ng founder at CEO ng Sunyang, na naglakbay pabalik sa nakaraan. Dahil nabigyan ng pangalawang pagkakataon, sinimula ni Haiwanwo na ay latag ang pundasyon para sa kanyang paghihiganti laban sa kanyang masasamang kamag-anak. Sa unang beses na makaharap niya ang chairman na kanyang lolo, na may nakakatakot na presensya dito sa kanyang panibagong buhay. Bagamat halos lahat ng mga kanyang uncle, auntie, kapatid, o kahit ang kanya mismong magulang, tumitiklop sa tuwing makakaharap ang kanyang lolo. Subalit naiiba siya sa lahat gayong nagawa niyang magpakatatag dito sa kanyang lolo na tinaguriang The Iron Face. Dahil sa kanyang ginawang pagbaliwala sa nakakatakot na mukha ng chairman, dito na magsisimulang magustuhan siya ng CEO ng Sunyang Group. Makikilala ang tao na nagutos upang ipapatay siya, pag-aaralan din siya ng kanyang lolo matapos siya nitong magustuhan. Sa tuwing nagagalit ang chairman, pero kapag nakikita niya na ang kanyang paboritong apo na si Dojin mabilis lang humuhupa ang galit ng matanda. Dahil nga sa mula siya sa hinaharap, alam niya kung sino ang susunod na magiging presidente ng bansa, na dapat suportahan ng pamilya upang sa gayon masiguro na ang katatagan ng kanilang negosyo. Paano naman kaya niya haharapin ang kanya dapat magulang kung hindi napunta ang kanyang kaluluwa sa apo ng pinakamayaman sa Korea? Sa edad na 12 anyos, bibigyan siya ng kanyang lolo ng lupain na higit sa kanyang hiniling dito, kung saan ang pipiliin niyang landmark ay ang tatayuan ng Skyrocket 12 taon mula ngayon, kaya naman, magiging 10 beses ang halaga nito sa hinaharap na magiging panimula ng kanyang pagyaman. Alamin natin kung paano niya gagamitin ang kanyang lolo na siyang ama ng tao na nagpapatay sa kanya noon sa dati niyang buhay, upang maging pinakamayamang bata sa buong bansa. Sa tulong ng kaibigan ng kanyang ama na si Mr. Sehyun-oh, isang tao na dalubhasa sa investment. Kasama niya ito na itatayo ang kanyang sariling kumpanya na papangalan ng Miracle Investment. Sa edad na 12 taong gulang, pamumunuan niya ang mga tao na ito mula sa UK at US, mag-e-invest sila sa bago pa lamang lalago na negosyo gaya ng Amazon at Microsoft, kung saan naman siya ang magiging biggest shareholder. Kaya sama-sama nating alamin hanggang sa pagtanda ng CEO na kanyang lolo, sabay rin sa kanyang pagtanda na gagawin niya ang lahat upang palihim na maging balakid, sa pag-unlad ng kanyang mga sakim na kamag-anak. Nagsimula ang kwento dito sa lungsod kung saan matatagpuan ang mga malalaking kumpanya, kabilang na dito ang Sunyang Group, na may kasalukuyang kita na na-predict sa 300 trilyon won ngunit ang totoo nito ay malapit sa operating profit na higit sa 30 trilyon, bukod pa ang income sa mga sasakyan at electronics, telecommunication, heavy industry, chemical, distribution, fashion, food industry, at marami pang iba. Ito ay isang kumpanya na naabot ang lahat ng aspeto ng negosyo, ito ay kabilang sa pinakamahusay na kumpanya sa Korea. Tungkol naman sa ating bida, ipinanganak siya sa Kanayunan, nakapagtapos sa isang lokal na unibersidad dito sa Kanayunan, pumasa sa entrance exam para makapagtrabaho sa Sunyang Group, at nang natanggap niya ang balita. Tinipon ng kanyang ama ang lahat ng pinalawak na mga miyembro ng pamilya at nagbukas ng kapistahan upang ipagdiwang. At nang mag-utos ang Sunyang Control Tower ng isang isyo para sa isang lugar sa Future Strategic Planning Headquarters, ito ay nagpadama sa ating bida na parang ang kanya raw dibdib ay malapit nang sumabog sa tuwa pagkatapos matanggap sa trabaho, subalit nang matanggap nga siya dito sa pinapangarap niyang kumpanya, gayunpaman ang kanyang naging papel sa kumpanya, ito ay isang kahalintulad ng isang janitor, gayong kada may gagawing pagliligpit ang kanyang boss, siya ang madalas na umaayos ng lahat ng kalat nito. Ibig sabihin, ang tawag talaga sa trabaho niya ay cleaners. Ito ay upang maglinis pagkatapos ng bawat gulo, mula sa maliit at nakakapagod hanggang sa malaki at kahit marumi, at iyon talaga ang tunay niyang papel. Ngunit hindi ito tumigil doon, dahil si Yeonwoo ay nagsumikap na mag-aral ng Ingles, sinuri ang maraming mga panukala sa negosyo sa tuwing mayroong ekstrang oras, dahil tunay na lubhang determinado siya na magkaroon ng sariling asset sa kumpanya,
kaya ibinuhos niya ang lahat upang maging mahusay sa wikang Ingles, ang pagiging sobrang dedikado pagdating sa trabaho. Sa wakas kinalaunan nagbunga nga ito sa takdang oras, at sa pamamagitan nito, sa tiyak na punto, nagbago ang kanyang posisyon dahil kinilala siya para sa halaga na kanyang iniaalok, at simula noon walang sino mang hindi nakilala ang kanyang pangalan, maging ang mga maharlikang pamilya ng Sunyang siya ang una nilang hinahanap, sa mga oras ng pangangailangan. Bukod dito, kahit na ang maliit at malaking problema ay nangangailangan ng paglutas lalo na ang trabahong marurumi, hinahanap nila parati ang pangalang si Yoon Hyunwoo. Sa 13 taon pagkatapos ng pagpasok sa kumpanya, naabot nito ang isang punto na walang nakakaalam ng mga nakatagong baho ng mga royal family, nang dahil sa ginawa ni Hyunwoo, natuwa si Yoon Hyunwoo dahil sa wakas daw ay nakakuha na niya ang pinakamataas na tiwala. Tulad ngayon, sapat na inilagay ang kanilang $7 bilyong na halaga ng mga lihim na pondo sa kanya mismong personal na account, at pagkatapos nito, inutusan naman na umalis muna ng bansa habang dinidinig ng mga prosecutor ang tungkol sa secret fund na sadyang ipinatangay sa kanya ng president ng Sunyang. Pagkalabas niya ng airport ng Moldova, nakakasilaw ang sikat ng araw na animoy umaayon ang panahon sa inaakala niyang swerte. Sa pagkakataon na ito, habang nakatingin siya sa magandang panahon, naalala niya kung bakit naririto siya ngayon sa Maldives. Bago nga nito, ipinatawag siya ng kanyang boss at sinabi ang tungkol sa $7 billion, ipinag-utos niya na manatili sa Maldives hanggang sa matapos ang prosecution investigation, at tatawagan na lamang daw niya si Yoon Hyunwoo sa oras na maging maayos na ang lahat dito. Sabi pa ng kanyang boss na kapag sinabi ko na ilagay ang pera sa iyong sariling account, gayong ako naman ang siyang nag-utos sa'yo gawin mo na lang. Subalit dahil sa hindi birong halaga ang pinag-uusapan dito, kinausap ni Hyunwoo ang kasalukuyang president ng Sunyang Group, na kung mas okay bang ilagay ito sa ilalim ng pangalan ng kanyang personal account. Sa umpisa ay hindi kaagad nagsalita ang kanyang boss sa tanong nito, hindi rin nagtagal ay sinabi na niya na oo naman, dahil sa katunayan maaaring hindi ako nagtitiwala sa aking mismong asawa, ngunit nagtitiwala ako sa iyo Hyunwoo. Sinabi niya pa na dahil ang mga pondong iyon ay tanging ikaw lamang ang taong maaaring hawakan ito. Sa papuri na iyon ng kanyang boss labis na natutuwa itong si Yoon Hyunwoo, dahil sa talagang labis na pagtitiwala ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran, samantalang nasabi niya naman sa sarili na hanggat nakakuha daw siya ng ganap na tiwala ng mga nasa Sunyang Group, dito na magsisimula ang kanyang buhay patungo sa pinapangarap na pag-asenso. Subalit pagkalabas niya ng airport, may dalawang kumag na lalaki ang tumawag sa kanya, at sinabing ito ay dapat na isang mahirap na trabaho. Gayong naglakbay ka ng malayong distansya, sa puntong ito ay hindi maunawaan ni Yoon Hyunwoo kung bakit naririto itong mga taga-secretary office. Nang nasa mismong harap na niya ang dalawa tinanong niya ang mga ito kung bakit sila ay nagpunta dito, at sinabi ng isa na ipinadala daw sila ng Pangulo upang tulungan ka habang nandito ka. Sa tulong na sinasabi ng mga taga-secretary office, naging malaking palaisipan ito kay Hyunwoo, dahil ang trabaho niyang ito ngayon ay isang top secret. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hanggang sa maya-maya, ay nagulat siya naman, dahil sa may itinutok sa kanyang tagiliran, pagharap niya sa lalaking mataba na nasa kanyang likod, nakita niyang may hawak itong baril na nakatutok sa kanyang tadyang. Sinabi ni Taba na humiling daw sa kanila ang kanilang Pangulo na i-assist ka Chief Secretary, kaya mas mainam na sumunod ka na lamang ng tahimik. Sinabi naman ng kanyang kasama na umalis na daw sila. At dito sa loob-loob ni Hyunwoo napasabi siya ng hindi pwede ito, pagkatapos ng lahat ng kanyang pagiging dedikado sa trabaho, tapos ngayon ay basta na lamang daw siyang itatapon ng ganito. Dahil nga sa si Yoon Hyunwoo ay tinutukan ng baril, wala na rin nagawa kundi ang sumunod na lamang sa mga tao mula sa Secretary Office, at sa loob-loob ng ating bida, ito ay pang-13 taon niya dito sa kanyang trabaho. Ang dami ng oras na ginugol ko sa pagtatrabaho tulad ng isang aso at paghahatid ng matapat, ay 13 taon, bagaman naging matapat daw siya sa loob ng mahabang panahon, at ngayon ay basta na lamang siyang itatapon ng ganito kalayo. Habang nagbabiyahe sakay sila ng kotse, dahan-dahan na tumingin si Hyunwoo sa dumakip sa kanya, maya-maya ay pinakiusapan niya si Taba, na baka naman pwedeng makatawag muna siya sa kanilang boss. Subalit hindi pumayag si Taba bagkus sinabing mangarap ka na lang. Sarkastiko rin niyang sinabihan si Hyunwoo na gaano naging mapangahas ang may posisyon lamang ng isang pinuno ng maliit na departamento.
Sa puntong ito gayong ayaw siyang pahintulutan na makatawag, nag-alboroto si Yunwoo pasiga na siyang nagsalita upang igiit na bakit daw naman hindi siya pwedeng tumawag sa Pangulo, para sabihin ang tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya rin kay Taba na gayong kailangan ko pa na tapusin ang aking trabaho, kaya dapat lamang nahayaan na siyang umalis. Dagdag pa niya na pupunta ako sa South America o hindi naman kaya ay sa Eastern Europa, at hindi na ako lilito hanggang sa mamatay ako. Samantalang natigilan si Yunwoo, nang bigla sumabat ang nagmamaneho ng kotse, sinabihan nito si Yunwoo na bakit hindi ka nalang manahimik, hindi mo ba dapat isaalang-alang ang iyong mga magulang at asawa, dahil nga sa nadadawat na pati ang kanyang magulang at asawa sa usaping ito, na-shock si Yunwoo gayong damay rin pala dito ang kanyang pamilya kung magkataon, nagtanong si Yunwoo na ano ang gagawin nila sa kanyang mga magulang, si Taba na ang sumagot sa kanya. Sinabi niya ang boss nila mismo ang nag-utos nito sa kanila nito, ipinaliwanag din niyang ipinasasabi nila sa iyo na huwag ka nang mag-alala tungkol sa iyong mga magulang, dahil sa bibigyan daw nila ang iyong mga magulang ng malaking halagang pera, at ang iyong asawa naman ay ipapadala sa Amerika upang mabuhay ng walang anumang mga problema. Sa loob-loob naman nitong si Yunwoo, tiyak na sa oras na matapos daw nila siyang ipaligpit, sigurado sa oras na tuluyan na siya mawala sa mundo, ang lahat ng mga katiwalian ay sa kanya lahat ibibintang, gayunpaman hindi siya dito natatakot, dahil ang mas ikinatatakot niya ay kung tunay na tutupad ang mga kumag na ito na ibibigay ang kanyang retirement fee sa kanyang pamilya, gayong batid naman ni Yunwoo sa direksyon ng isang demanda sa pag-agaw ng pag-aari, tiyak na hindi rin nila iiwan ang kahit isang sentimo, gaya kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang mga kliyente. Maya-maya ay tumigil na ang sasakyan dahil sa nakarating na sila sa destinasyon, unang bumaba dito ay si Yunwoo, na kaagad rin siyang sinundan ni Taba. Sabi naman ni Yunwoo ang lawa na ito na hindi alam kung anong pangalan, ito na ba raw talaga ang kanyang magiging libingan, plano sana niyang magtanong sa mga kumag, subalit paglingon niya naman, nagulat siya gayong nakatutok na sa kanya ang baril, hindi na rin nagpatumpik-tampok pa ito sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita niya ang bala na tatapos sa kanyang buhay, at umalangaw-ngaw ang tunog nito sa kagubatan na nasa gilid ng hindi kilalang lawa. Samantala kasabay ng putok ng baril, may isang hindi pangkaraniwang nangyari may animoy parang kidlat na dumaloy dito at tumagos sa ibang dimensyon, tumama ang kidlat na ito sa isang nagbabiyaheng kotse, sa loob ng sasakyang ito, nagising si Yunwoo sa katawan ng isang bata, na mababakas pa rin ang pagkagulantang ng dahil sa pagtutok ng baril, at tunay na pagpapaputok nito. Gayunpaman ang lahat pala ng nangyaring iyon, ay isa na lamang patuloy na bumabalik-balik sa alaala ni Yeon Yunwoo sa tuwing siya ay natutulog, kahit na binuksan niya ang kanyang mga mata sa katawan ng bata na ito, sa pagtatapos ng 3 buwan, ito ay isang simpleng panaginip ng isang nakaraang buhay, napansin siya ng kanyang ina sa panibagong buhay, nagtanong ito sa kanyang anak na Dojin anong problema tanong rin niya na kung ayos ka lamang ba. Samantalang si Yeon Yunwoo, o Dojin Jin na ngayon, hanggang sa mga oras na ito hindi pa rin siya gaano nasasanay sa panibago niyang pamilya. Sabi ng ating bida, natawagin na natin ngayon sa pangalang Dojin, ito ang aking ina, isa siyang sikat na artista ng stardom debut sa pamamagitan lamang ng isang pelikula, ngunit, ang aking ama na isang tagahanga, ay tumanggap ng madamdaming panliligaw at itinago ang kanyang presensya mula sa mga screen. Maya-maya naman ay nagsalita ang kuya ni Dojin na mahilig sa video games, sinabihan siya nito na bakit ka kumikilos habang natutulog, muntik na sana niya patulan ang kanyang kuya, subalit nahinto ito dahil sa nagtanong ang kanyang ina na kung totoo ang sinasabi ng kuya nito, na nagkaroon ka ba ng isang bangungot, dahil ang iyong ekspresyon ay maasim, mabilis na pinabulaanan iyon ni Dojin, sabi niya na hindi iyon ganon dahil sa medyo na sorpresa lamang. Nakiusap rin siya sa kanyang nanay na huwag na siya masyado mag-alala tungkol sa kanya. Sa kabila ay sinabi ng kanyang nanay na kung iyon ang kaso sige, mapapanatag na ako ngunit, tila may medyo kakaiba ngayon sa iyo Dojin, na parang bigla na lamang ay nag-mature ka na, dahil dito ay naging awkward ang pakiramdam ni Dojin, kaya sinagot na lamang niya ang kanyang mom na ganon po ba. Matapos nito ay nanahimik na si Dojin, dahil sa naiintindihan naman niya ang pagtataka ngayon ng kanyang nanay, gayong after all maski daw siya ay naguguluhan na rin ngayon sa sitwasyon niyang ito, ngayon ay 1987 ika-26 ng Hulyo, ngayon ay 30 taon bago ang aking kamatayan,
nag-iwan ng maraming mga alamat. Ito ay 3 buwan mula nang ako ay muling nagkatawang tao bilang bunsong anak na lalaki sa isa sa mga tagapagmana ng nagtatag ng Sunyang Corporation, na si CEO Jin Yang Chol, na reincarnate ako sa katawan ng isang 10 taong gulang, bunsong apo ng pamilya na nagutos sa aking kamatayan sa hindi kilalang lawa ng Maldives, isang lugar na nag-iisa. Ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit ako ay muling nagkatawang tao sa katawan nitong si Jin Dodgen? Subalit noong nagtatrabaho ako para sa Sunyang Group hindi ko pa nakilala ang pamilyang ito, dahil sa oras na ito, ang mga taong ito ay ganap na hindi kasama sa mga maharlikang pamilya. Nangangahulugan ito na inalisan sila ng karapatan sa paligid ng Sunyang Group, dahil ayon sa usap-usapan mula sa aking narinig, ito ay dahil sa kanilang kasal. Sa kabila ng pagsalungat ng lahat, nang magpakasal sila, galit na galit si Jin Yang Chol na ang kanilang anak na lalaki ay nais na magpakasal sa isang tanyag na celebrity, gayunpaman, nagpatuloy ang pag-aasawa dahil sa bata na lumalaki sa loob ng stomach ng ina, at dahil sa kanilang naging pasya, ang pamilyang ito ay tuluyang inabando na ng sariling pamilya. Pero kung iisipin, ang pamilyang ito ay tunay na kamangha-mangha, dahil bukod sa pamilyang ito, ang iba pang mga kapatid mula sa Sunyang ay nakipaglaban tulad ng mga aso upang subukang kumita ng kaunti pa sa kumpanya, ngunit ang mag-asawang ito, hindi pala ang ibig kong sabihin, nanood lamang itong aking mga magulang sa mga nangyayari ito mula sa malayo, sinusubukan na magpatuloy sa pasulong para sa kanilang sariling buhay, ni hindi nila sinubukan na makigulo sa mga magugulang niyang kapatid, kaya naman taos puso ang aking pagrespeto sa mag-asawang ito, na aking mga magulang na ngayon. Subalit ang hindi malinaw dito, bakit naman daw kaya at ano ang dahilan bakit raw siya ay na-reincarnate bilang kanilang anak? Maya-maya pa ay nakarating na sila sa mansion, namangha si Dodgen dahil hindi niya maisip na makakabalik pa siya dito sa lugar na ito, batay sa pagkakatanda ni Dodgen, dito ay may 3 mga gusali, ang lawak ng lupa nito ay 1,100 hectares, sa building ay mayroong 3 palapag, 2 basement at 50 parking lot space, ang lawak ng buong perimeter ng lugar na ito ay umaabot sa 380 meters, ang founder ng Sunyang Group at mga managers, at kabilang ang napakaraming empleyado, ito ay ang mansyon ni Jin Yang Chol, pero matapos ang pagkamatay ng CEO na si Jin Yang Chol, si Jiang Namin at chairman na si Jin Yang Ki, ay tuluyan nilang sinakop ang buong bahay at, di nagtagal, pagkatapos sumali, sinimulan na ipalinis ang hardin para sa gaganaping kasal, iyon ang aking naging bilang unang trabaho, ang magbunot ng damo. Sa katunayan, mas madalas akong napunta dito, kaysa sa aking sariling mga magulang, at ngayong araw, sinabi nila na ito ay kaarawan ni Jin Yang Chol. Dito sa loob ng bakuran ng mansion, makikita ang maraming mga tao na dumalo sa kaarawan ng CEO ng Sunyang. Maya-maya dumating na rin sila Dodgen kasama ng kanyang buong pamilya. Nang makita sila ng mga panauhin ng chairman, tumingin ang bawat nakakilala sa kanila ng walang anumang kahit katiting na respeto, base sa wangis ng pagmumukha ng mga ito, gayunpaman wala naman paki dito si Dodgen, dahil kutob naman niya na hindi talaga sila papansinin ng mga tao dito, dahil hindi nila kailangan na mag-abala upang magpakita ng galang, pero hindi pa rin niya sukat akalain na ganito ito magiging ganon kabastos. Gaya nga ng inaasahan, halos makapasok na ang buong pamilya sa pinto ng mansion, wala talaga kahit isa man lamang ang nag-aksaya ng oras upang sila ay batiin man lamang, nang sila ay nakapasok na sa bahay, nagsalita ang tatay ni Dodgen na sila ay dumating na dito, sa kabila naman ay tumambad sa kanilang pamilya ang mga kapatid ng magulang ni Dodgen na mga walang manners, gayong halos lahat ng mga ito ay mga nakasimangot matapos makita sila. Ito ang uncle ni Jin Dodgen at ang kanyang asawa, ito naman ang auntie ni Dodgen pati ang kanyang asawa, lahat sila ay mga sakim, at labis na mapaghangad na mga panas na nagnanais sa kamatayan ng kanilang ama, upang maaari na nilang manahin ang anumang pagbabahagi na makukuha nila, mula sa Sunyang Corporate Empire. Gayong alam ni Dodgen ang lahat ng mga katangahan ng mga auntie at uncle nito, di naman siya natatakot dito, dahil iba na ngayon ang sitwasyon, hindi na lang siya isang empleyado, kundi isa ng kapamilya ng lahat ng tao sa salas na ito, sa kabila naman ay bigla na lamang gumawa ng eksena ang isa niyang auntie, pasigaw niyang sinabi sa tatay ni Dodgen na bakit ngayon ka lang,
Mangyaring huwag sabihin sa akin isaalang-alang mo pa rin ang iyong sarili na isang tanyag na tao o kung ano, sabi pa niya sa magulang ni Dodgen. Ano ka? Isa ka bang superstar? Pinapanatili ang lahat na naghihintay at magpapakita sa huling eksena. Samantalang itong si Dodgen na naiinis na, natanong niya sa sarili kung sino daw ba kaya ang pangit na matandang babaeng ito, ngunit medyo familiar daw ito sa kanya na parang kilala niya kung sino ito, sa kabila naman humingi ng paumanhin ang kanyang tatay dahil sa na-late sila, dahil akala namin magiging okay na makarating dito sa lahat ng oras, akala may kung sino naman na sumagot itong auntie ni Dodgen. Sabi niya na hindi ako makapaniwala na kumilos ka pa rin tulad ng isang tamad. Sa panig naman ni Dodgen, tuluyan na niyang naalala kung sino ang walang manners na babaeng ito, iyon ang ginang na may palaging bago na younger boyfriend, dahil iyon ang nakikita ko sa kanya bawat oras, kahit na siya ay nasa edad na ng 70, napakabata pa niya ngayon, kumpara noon nakilala ko siya, subalit pagkatapos ay mayroon pa ring parehong pag-uugali na mainitan ang ulo. Sabi rin ni Dodgen habang natatawa na lamang na marami daw siyang pinagdusahan dahil sa babaeng iyon, sa kabila naman ay napansin na siya ng kanyang auntie, kaya nagtanong ito kung siya ba raw ang pinagtatawanan nito, napahan na lang si Dodgen sabay tinakpan ang bibig upang hindi makita ang pagngisi. Sabi naman ng kanyang auntie na sa palagay mo nakakatawa ba ito, bata? Dahil nga sa lahat ng kanyang mga kamag-anak masyado kong makatingin, tumanggi si Dodgen na hindi naman daw siya tumatawa. Subalit ang kanyang auntie ay tumayo sa upuan at galit na galit, sinabihan ang bata na si Dodgen na ang kapal naman ng iyong mukha na magsinungaling sa aking harapan, sabi pa niya na sino ka ba sa tingin mo, gayong masyado na itong maligalig, pinagsabihan na siya ng uncle ni Dodgen para patigilan sa pagbubunganga nito, sinabi niya rin na ano ba sa palagay mo ang iyong ginagawa, tumigil ka na dahil ito ay isang pagtitipon ng pamilya. Ngunit di pa rin matanggap ng auntie ni Dodgen na nagagawa siyang palihim pagtawanan, kaya naman patuloy pa rin ito sa pagsigaw-sigaw, hanggang sa mga ilang saglit naman, may bigla nagsalita na parang boses ng tigre, nagtanong na sino ba ang gumagawa ng napakalakas na ingay sa aking bahay. Sa puntong ito ay mabilis tumahimik ang lahat lalo na ang maligalig na auntie ni Dodgen, at pati na rin ang tiyo niya nagulat, dahil ang nagsalita pala ay ang tunay na matapang dito, ang chairman na siya nilang padre de pamilya. Nang dumating na nga ang kanilang ama, ang kanina lamang ay umaasta na parang mga lobo, ngayon naman ay para na lamang mga tupa na nabahag ang buntot, matapos nga pumasok sa eksena ang chairman. Sa kada hakbang pababa ni Chairman Jin Yang Chol, ang lahat ng ibang kamag-anak ni Dodgen ay labis ng kinakabahan, habang mas lumalapit ito, kabi-kabila na ang lahat na nakaramdam ng matinding takot, at nang kaunti na lang ay mararating na ni Chairman Jin ang kinaroroonan ng lahat, ay mas lalo ring tumitindi ang kaba ng mga mayayabang na auntie at uncle ni Dodgen, bagaman namumutla na ang mga mukha ng tiyahin ni Dodgen, bukod tangi na ang kanyang ama at ina ay hindi ganun masyado natatakot, gayong base nga sa naging kwento ni Dodgen, ang kanyang mga magulang na ito simula ng mag-asawa hindi na dumipende pa sa Sunyang Group, sa halip gumawa sila ng sariling landas upang mabuhay ng bukod. Samantala di makapaniwala si Dodgen sa kanyang nakikita ngayon, dahil nasa harap niya ngayon ang pinuno ng corporate empire ng Sunyang, at ito rin ang kanyang lolo dito sa buhay na ito ang legendary figure ng Sunyang, hindi rin sukat akalaing kahit ang kanyang mga sariling anak ay lubos na natatakot, tuwing nasa harap ng kanyang lolo. Sa loob-loob ni Dodgen, syempre ang lahat ng pangamba ay nagmula sa kanyang kayamanan kaysa sa tao mismo. Dahil marahil natatakot sila na mabaigo na magmana ng mga share sa kumpanya, gayong kung magkataon ang iba pang mga kapatid ay maaaring kunin ang inaakala nilang maging sa kanila, ang takot na hindi nila mapapanatili ang kanilang pangalan at reputasyon bilang isang miyembro ng pagiging royal status. Ang lahat ng ito ay nakamount at ito ang tunay na dahilan kung bakit natatakot sila sa aking lolo, gayunpaman itong si Chairman Yang Chol, kilala pa rin ito na isang may bakal na mukha, kaya may dahilan pa rin upang siya ay talagang katakutan. At ito rin ang unang beses na makita ni Dodgen ang siyang founder at CEO ng Sunyang Group, kahit noong siya pa si Yoon Yunwo sa kanyang nakaraang buhay. Magalang na binati ng kanyang ina ang chairman, sinabi niya na ito ay mahusay na makita ka, sana maging maayos ka. Subalit hindi man lang sumagot si Chairman Jin, bagkus tumingin pa ito ng hindi kaaya-aya,
Sa kabila naman ang kuya ni Dojen na si Sang Jun matapos makita ang pagmumukha ng kanilang lolo, bakas na bakas dito ang matinding kaba, dahil sa itong kanyang lolo kahit sino naman siguro ay talagang matatakot dahil sa masyadong matalas kung makatingin. Samantala itong si Jin Dojen matapos rin na makita niya kung paano kabahan ang kanyang kuya, natanto niya na oo tama. Sumurrender lang siya at pinayagan ang kasal na ito dahil buntis si nanay sa aking kapatid, may sense nga na dapat lamang siyang matakot sa aming lolo. Maya-maya naman ay medyo nagtaka si Dojen, dahil itong si Chairman Jin ay nagpapalabas ng nakasisilaw ng mapula nitong aura, at ngayon lamang niya ito napansin, dahil nga sa dami ng kanyang iniisip hanggang sa mga oras na ito. Sa hindi sinadyang pagkilos na iyon naramdaman ni Dojen ang panginginig ng buong katawan, dahil itong kanyang lolo ay patuloy lamang siyang tinitingnan ng masama, dahil sa bukod tangi na siya lamang ang hindi kinabahan kahit pa dumating na si Chairman Jin, bukod pa dyan sa isip-isip ni Dojen, nasabi niya na kahit ako ay medyo natatakot na rin ng kaunti ngayon. Gayunpaman sa kabila ng kaba, sinubukan ni Dojen na sumulyap muli sa kanyang lolo, ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang mabilis na bago ang timpla ng matanda. Magiliw na nagsalita ang chairman, sinabihan niya si Dojen na my goodness aking apo, gaano na ba katagal ito mula nang huling nakita kita? Dagdag pa niya na hindi ba sinabi sa iyo ni Grandpa na dumalaw ka dito ng mas madalas? Nalulungkot ako na hindi mo iyon ginawa, tinawag niya rin si Dojen na ang aking maliit na matamis na gisantes. Sa kabila naman ay gulong-gulo ngayon itong si Dojen, gayong wala siyang ideya sa kung ano ba ang tunay na nangyayari dito. Maya-maya pa ay lumapit na mismo si Chairman Jin sa ating bida, at sabay na sinabi na ngayon, mayroon akong isang regalo para sa aking maliit na tuta, hindi mo ba nais malaman kung ano ito? Dahil naman dito ay hindi kaagad nakapagsalita si Dojen, dahil wala siyang alam na medyo magiliw pala sa kanya ang kanyang lolo na kinatatakutan ng lahat, kahit pa ang mga sarili nitong anak. At speaking of anak ng chairman, matapos nga marinig ng mga ito na may ibibigay ang kanilang ama sa anak ng pamilya na kanilang tinatapak-tapakan, nang gagalaiti na ang mga ito sa inggit lalo na itong auntie ni Dojen na masyadong mapagpatol, pati na rin ang ibang kamag-anak niya ay naiinis na sa kakaibang nangyayari, gayong unang pagkakataon ito na makita nila may gayong ugali pala ang kanilang nakakatakot na ama, ang hindi maganda dito ay hindi nila anak ang kinagigiliwan ng chairman, kaya sila ay nagagalit. Sa kabilang banda naman maski ang mom ni Dojen at kanyang tatay, halos nagulat rin sa nangyari dito, dahil first time in history na maging ganito ang kanyang biyenan wala rin silang ideya kung paano nangyari ito. Kahit pa mismo si Dojen gulong-gulo na rin kung paano daw ba nangyari ito, at napatanong rin siya sa sarili na kung bakit bigla na lamang siyang naging mabait sa akin, ang hindi alam ng ating bida nang dahil sa kanyang pagbabalik tanaw kanina habang dumadating ang kanyang lolo, ay aksidente na bukod tanging siya lamang ang hindi bumahag ang buntot, kaya nang napansin siya ng chairman inakala ng matanda na si Dojen ay may matatag na pagkatao dahil doon. Sa ngayon naman ay tumalon na ang eksena, at hindi na muna ipinakita kung ano bang regalo ang ibinigay ng lolo ni Jin Dojen. Lumabas na sila upang ipagdiwang ang ika-66 years old ng chairman. Pagkatapos mag-blow the candle si CEO Yang Chol, lahat ng mga sip-sip sa kanya mapaanak man o kahit mga politiko na dumalo dito, sabay-sabay silang umawit ng happy birthday habang pumapalakpak, ngumiti ang chairman gayong maraming mga nagpapaabot ng pagbati, matapos na batiin ng uncle ni Dojen ang ama nito, sabi naman ng sakim nitong asawa ama, nais ko sa iyo ang isang mahaba at malusog na buhay, kahit ang totoo ay gusto na niyang mawala ang kanyang father-in-law upang makuha ang parte sa kayamanan. Ang mga pinsan ni Dojen bumati rin sa kanilang lolo. Tahimik lamang naman sa kabila si Mr. Yoongi ang tatay ng ating bida, itong si kuya niya tahimik rin sa isang gilid, si Dojen naman ay wala ring salita gayong patuloy niyang pinag-aaralan ang sistema dito. Maya-maya ay may narinig siyang tumawag sa kanyang mama, sinabing sister-in-law maglagay ka pa ng maraming pagkain dito sa lamesa. Paglingon nga niya ay nakita ni Dojen kung paano ituring na parang katulong ang kanyang ina, ng mga kapatid ng kanyang tatay. Gayunpaman sa kabila nito walang anumang naging reklamo ang mama ni Dojen kahit pa halos mapahiya na siya sa kanilang mga bisita. Sabi naman nitong auntie ni Dojen na siyang umawi sa kanya kanina, bunso, mangyaring maghanda ng ilang malamig na tubig, na may yelo dito.
Sa kabila naman ang isa pang auntie ni Dojen, inutusan rin niya ang mama ng ating bida na sister-in-law, mangyaring linisin mo na ang walang laman na plato. Samantala habang hindi na malaman ni Mrs. Jin kung ano ang uunahin sa dami ng naguutos, pinagsalitaan pa siya ng isa pa niyang sister-in-law na ano ang ginagawa mo sa halip na magtrabaho, hindi mo ba nakikita ang mga taong naghihintay, pagkatapos ay bumalik muli sa pakikipagtsismisan at sinabi sa kausap nito na ayos lang naman na gawin nila ang ganon. Sa puntong ito, nanggagalaiti na si Dojen matapos niyang makita na ginagawang muchacha ang kanyang sariling ina ng mga kapatid ng kanyang ama. Di maunawaan ni Dojen kung bakit pinagtatrabaho nila ang kanyang mother, gayong mayroon namang higit sa 10 mga tauhan na nagtatrabaho sa paligid, ngunit, bakit nila ito ginagawa? Habang patuloy na nagsasaya ang iba, itong si Mrs. Jin naman ay patuloy rin na nag-aasikaso ng mga plato na pinagkainan, dahil dito ay nakararamdam na si Dojen ng labis na awa sa kanyang mom, matapos niyang matuklasan na ganito kasama ang pagtrato ng kanilang mga kamag-anak sa kanilang pamilya. Naalala niya kung paano siya alagaan ni Mrs. Jin, kanina lamang noong bago magsimula ang birthday party, lumapit ito upang ayusin ang kanyang damit, nakamasid lang naman siya sa kanyang mom, maya-maya ay hinaplos nito ang kanyang pisngi, upang iparating nito ang taos-puso nitong pagmamahal sa kanyang anak na si Dojen. Sabi ng kanyang mom, aking anak, ikaw ay talagang napakagwapo, sabay ngumiti. Wika naman ni Dojen sa sarili, ito ay awkward pa rin na naninirahan sa katawan na ito, ngunit. Salamat sa ina ni Dojen, na may mabuting pagkatao kaysa sa iba, mabilis akong nakapag-adapt sa panibagong buhay na ito, subalit naantala ang kanyang pagbabalik tanaw matapos sumigaw ang isang hangal niyang tiya, ipinagsigawan niya sa maraming tao na hoy ikaw sister-in-law, ano ba ang ginagawa mo, kung ang mga plato ay mga wala ng mga pagkain, hugasan mo ang mga pinggan na iyon ng mabilis, kaya tuloy itong si Mrs. Jin ay nagmadali sa iba niyang ginagawa. Si Dojen naman ay mas lalong nakaramdam ng matinding pagkamuhi sa kanyang mga kamag-anak, dahil sa dami ng kanilang mga tauhan subalit patuloy na pinahihirapan ang kanyang ina, ipinangako ni Dojen sa sarili, balang araw, sisiguraduhin ko na ang aking ina ay tatretuhin na nila ng maayos. Pagtalikod niya naman sa kabilang banda, nakita ni Dojen ang kanyang lolo, na pwedeng magamit kung paano makagaganti sa mga sakim na kamag-anak nila, tungkol naman sa kung bakit ganon ang treto nila sa magulang ni Dojen. Maaaring kaya ganon na lamang nila tretuhin ang aking ina ng ganyan lamang dahil itong aking lolo ay mababa ang tingin sa aking mga magulang. Ngayon naman ay nagbalik tanaw muli si Dojen tungkol sa regalo ng kanyang lolo, sabi nga niya kanina na ang kabayo na hiniling nito sa kanya nitong kamakailan ay naihanda na niya, tanong rin ni Chairman Jin na kung nagustuhan niya ito, ngunit si Dojen ay di masyadong makapagsalita gayong hindi pa rin niya alam dito kung ano ang tunay na nangyayari. Gayunpaman pa nang ipakita nga ng kanyang lolo ang sinasabi nitong kabayo mula dito sa isang kwarto ng palaruan, nakatayo nga dito ang isang kabayo. Naisip niya naman na sa palagay ko sinabi sa kanya ni Dojen na gusto niya ng kabayo, bago pa ako mapunta sa kanyang katawan. Marahil rin noong oras na ang tunay na Dojen pa ang naririto, hindi niya ito masyadong pinapahalagahan, gayong ibang-iba talaga ang pagtrato ng chairman dito kay Dojen, kumpara sa iba. At hindi niya inaasahan na itong kanyang lolo ay mabait. Kutob rin ni Dojen, siguro ay naramdaman niya na medyo nagkasala siya tungkol sa pagbubukod sa aking ama sa negosyo, dahil ito ay isang kasal na matindi niyang tinutulan hanggang sa pinakadulo, gayong hindi na niya mababago ang kanyang tindig at baka magmukhang tanga, kaya't nagpa siya siyang maging mabait sa akin sa halip, iyon ay isang maganda kung tama ang aking hula tungkol dito. Naisip rin ni Dojen na ano pa ba ang dapat ikatakot na mawala, dahil namatay na rin naman ako minsan. Maaari ko ring subukan ng eksakto kung gaano ba kalaki ang balak niyang maging pakitungo sa akin, kaya naman bago pa umalis ang kanyang lolo, tinawag na niya ito upang subukan kung magiging epektibo ba ang plano. Una, sinabi niya na lolo, hindi ko gusto ang isang plastik na kabayo, gusto ko ng tunay, bagaman nagulat na ang chairman matapos makarinig ng ganoong salita mula sa isang batang may 10 taong gulang pa lamang. Samantalang itinuro pa ni Dojen ang mga laruan sa gilid sabay sinabing gusto ko ng isang tunay na kotse, mas mahusay kaysa sa laruan ng isa doon, hindi ko rin gusto ang anumang mga laruan na mga bangka na lumulutang lamang sa bathtub, ngunit gusto ko ng isang tunay,
iyong lumulutang sa dagat, sa dami ng naging demand ni Dodgen, sa puntong ito ay nanlamig ang kanyang lolo, dahil dito ay medyo kinabahan ang ating bida, gayong tila ata raw na overdose ang kanyang lolo sa dami ng kanyang demand, naging seryoso ang matanda na kinausap ang ating bida. Tanong niya na Dodgen, alam mo ba kung ano ang ibig mong sabihin, kapag sinabi mong, totoo? Naisip ni Dodgen hindi ako dapat mag-atubili, at magbigay ng isang sagot na tulad ng isang bata, pagkatapos ay tahasan niyang binitawan ang salitang opo lolo, iyon ang gusto kong gawin mo para sa akin, dagdag pa niya na gawin mo po ng mga tunay na kotse, barko, at telebisyon. Gusto ko ang mga ganang uring mga bagay, kaya tuloy itong si Chairman Jin, lubos na hindi makapaniwala na bata lamang ang nasa kanyang harapan, matagal na tinitigan ni CEO Jin Yang Chol ang kanyang apo, at patuloy na sinusuri ang pagmumukha nito marahil upang alamin kung seryoso sa kanyang mga hiling. Si Dodgen naman ay napaisip na itong si Lolo, ang chairman na si Jin, paano niya kaya tatanggapin ang ibig kong sabihin, napatanong rin siya na naipasa ko ba ang pagsubok ng aking lolo. Sa kabila naman ay nagsalita si Chairman Jin, sinabi niya Dodgen, kailangan mong gumawa ng maraming napakahirap na trabaho upang makuha ang totoong bagay na sinabi mo, at maaaring kailanganin mong dumaan sa marami na nakakatakot at mahirap na oras, maaari ring malagay sa panganib o mawala ang iyong buhay, o mas masahol pa. Subalit kung gusto mo ang mga pekeng bagay, hindi kailanman malalagay sa panganib ang iyong buhay. Bagaman tahimik lang itong si Dodgen, sa loob-loob niya naman ay iniisip niya na nagawa ko na maging parang aso, at madalas na nasa panganib na mawala ang aking buhay, at mas masahol pa doon sa dati kong buhay. Maya-maya tumayo ang matanda sabay sinabi na paano kung ganito ang ating gawin, yamang iginigiit mo ang pagkakaroon ng isang tunay na kabayo, okay sige bibigyan kita ng isang tunay na kabayo, sa ilalim ng isang kondisyon, kung sakaling makakuha ka ng straight A na marka sa iyong report card, sa oras na magawa mo nga ang bagay na iyon, sa susunod na iyong kaarawan reregaluhan kita ng isang tunay na kabayo. Nagulat si Dodgen gayong sa totoo nito, nagtapos na ako mula sa isang disenteng kolehiyo, at nag-aral ng husto upang magkaroon ng isang pagkakataon sa pagsulong, at ngayon, sinasabi niya sa akin na dapat lamang akong makakuha ng tuwid na A na marka sa antas ng elementarya. Ito ay napakadali lamang gawin, gayong ito ngang si Dodgen, nadala niya ng malinaw ang kanyang memorya mula sa dating buhay, na pwedeng magamit tulad ng isang cheat. Sa kabila naman ay natatawa na si Chairman Jin, sabi pa niya sa kanyang apo na si Dodgen anong meron, hindi ka ba masyadong tiwala sa iyong sarili, sa panig ni Dodgen, napangisi lamang ito, gayong tama naman raw ang nabanggit ng kanyang lolo, na hindi ako masyadong tiwala sa hindi pagtupad na makakuha ng markang A sa lahat ng subject. Maya-maya pa ay sumagot na siya sa kanyang lolo sinabi na okay, kailangan ko lamang na makakuha ng tuwid na A sa aking ulat card, di ba? Sagot naman ni Chairman Jin oo, itong iyong lolo ay umaasa na magagawa mo ito, kaya mag-aabang ako. Matapos ang kanilang pag-uusap at ilang mga kasunduan, pareho ang dalawa napangiti sa isa't isa, iniisip kung ano ang magiging resulta ng kanilang pag-uusap hanggang sa hinaharap, ngayon naman ay bumalik na sa kasalukuyan kung saan nanggagalaiti pa rin si Dodgen, matapos niyang masaksihan kung paano gawing muchacha ang kanyang ina, gayunpaman ipinangako niya na isa-isa na niya itong babaguhin simula ngayon, maya-maya pa ay dumating na ang isa niyang pinsan na magiging successor ng Sunyang sa hinaharap, tinawag niya lahat ng mga bata at sinabing sumunod sa kanya. Binanggit niya rin na sinabi ni Lolo sa akin na dapat kayo ay maglaro munang mga bata sa playroom, sa kabilang banda naman ay nagulantang si Dodgen matapos niya makilala kung sino ang tao na tumatawag sa kanila, naalala niya mabilis ang nangyari kung bakit nagtapos ng maaga ang kanyang buhay, mula sa simula at mga utos na trabaho nito sa kanya, malinaw rin na sumagi sa isipan ni Dodgen ang mga salitang binitawan nito noon na syempre naman, Yunwo, mas pinagkakatiwalaan kita ng higit pa sa aking sariling asawa, subalit kinalaunan ito rin pala ang mag-uutos na siya ay ipaligpit, dahil ito ay ang kanyang boss noon, na si Yongjun. Subalit gayon pa man sinikap ni Dodgen na pakalmayan ang sarili kahit nasa harap na niya ang tao na alam niyang nagpapatay sa kanya dati. Bukod dito, sabi niya na hindi na ako si Yeon Yunwoo ngayon, dahil ako na si Jin Dodgen ngayon. Nang dumating na silang lahat ng mga bata,
kasama ang ating bidang matanda na para maglaro ng gaya nitong bagay na plastik na kabayo. Pero iba ang excitement ng kanyang batang pinsan na si Gangjun matapos nito makita ang kabayo. Nagulat si Dojin hindi dahil sa laruan, nagulat siya dahil binangga siya ng kanyang pinsan, at tumakbo ng mabilis, sumakay kaagad sa kabayo. Pagkatapos mayabang na sinabihan ang kanyang mga pinsan na walang sino man ang siyang pwedeng umagaw nito sa kanya dahil siya daw ang nauna, may nalalaman pa itong pasiga-sigaw ng Go Giddy Up habang tumatawa ng malakas, marahil para inggitin ang kanyang mga pinsan. Lingid naman sa kanya ay naiinis na sa kanya ang tunay na may-ari ng laruan na kanyang pinaglalaroan, walang iba kundi ang ating bida. Sa kabila ay muli na namang nanggagalaiti si Dojin sa bastard na spoiled na bata na umaasta na may-ari ng kanyang kabayo. Subalit bago pa siya gumawa ng gulo, nakahalata na kaagad ang kanyang kuya sa kanyang plano, kaya naman pinigilan niya ito. Ukol dito ay napaisip si Dojin kung bakit, dahil itong kanyang kuya ay hindi man nagsasalita ngunit ipinahihiwatig nito gamit ang mukha na huwag gumawa ng anumang eksena. Natanto ni Dojin na sa palagay daw niya ay pamilyar na siya rito. Kaya ibig sabihin, ang kanyang buong pamilya ay tila nasasanay na dito, sa ganitong pagtrato sa kanila. Palihim na lamang si Dojin humingi ng paumanhin sa kanyang kuya, dahil wala raw sa kanyang bokabularyo ang masanay sa ganitong pagtrato ng iba. Sa ginawang pagngisi-ngisi ni Dojin, nagtaka na dito ang kuya niya, pagkatapos ay mas nagulat pa siya gayong itong kanyang bunsong kapatid ay nagpa siya na lumapit. Pagdating ng ating bida malapit sa kanyang pinsan na mayabang, tiningnan niya ito ng masama, subalit hindi pa rin siya nito pinapansin. Napaisip si Dojin kung ano ang dapat gawin. Sabi niya na magsisimula ako sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng isang leksyon, kaya dapat matutunan na niya ang mga tamang kaugalian. Samantala itong si Gangjun, patuloy pa rin na isinisigaw ang Go Giddy Up. Sabi niya pa na ito raw ay sobrang saya. Wika naman ni Dojin, dapat raw niyang gayahin ang impression gaya ng isang founder tulad ng kanyang lolo. Maya-maya nga habang naka-beast mode ang kanyang mukha, sinabihan niya si Gangjun na hoy, akin iyan. Napasabi si Gangjun ng ano, kaya inulit muli ni Dojin ang kanyang sinabi na akin ang kabayo na yan, kaya dapat bumaba ka na ngayon. Mayabang na nagsalita si Gangjun sa ating bida at sinabihan siya na nito na ano naman kung ito ay sayo, susunod lamang ako sayo kung sakaling sasabihin mong please. Sabay tumawa ng pagkalakas-lakas. Pati na rin ang iba pa nilang pinsan na bata ay nakisali na sa kanilang usapan. Inutusan nila si Dojin na sumunod ito sa kondisyon. Lingid sa lahat ng mga bata, ang inaakala nilang bata na si Dojin ay naghahanda na palang sumipa gaya ng isang tunay na kabayo. Maya-maya nga ay tinuluyan talaga niya ang kanyang pinsan. Gitaw nitong tinadyakan ang katawan ng kabayong plastik. Nang maramdaman ni Gangjun ang pagyanig ng kabayo, nakaramdam siya ng matinding takot sa puntong ito. At sa punto na ito rin habang kalmado lamang itong si Dojin, kabaligtaran naman ng kanyang pinsan gayong nakabusangot na ito sabay sa kanyang dahan-dahan na pagbagsak, maski pa ang iba pa nilang pinsan na mutla na rin dahil sa kanilang nasaksihan, pati na rin itong kanyang kuya Sangjun, hindi na rin nakapag-react matapos ang ginawa ng kanyang brother. Sa panig naman nitong si Dojin, kahit nasadlak sa isang aksidente ang kanyang pinsan, na maaaring nagdulot ito ng pinsala, hindi pa rin siya natinag dito, bagkus tiningnan pa niya ng masama ang umiiyak na si Gangjun, kahit pa itong si Gangjun, ay umiiyak na ng sobrang lakas sabay isinisigaw na sobrang sakit daw ng kanyang binti. Ang mga bata ay walang ginawa, gayong hindi rin naman talaga nila alam kung ano ang dapat gawin bukod sa ating bida, kaya pumaligid lamang sila at pinanood lamang ang nangyayari. Maya-maya ay sinabi ng isa nilang pinsan na aalis muna daw siya upang tawagin ang kanyang ama at ina. Hindi naman siya narinig ni Dojin gayong nakatingin ito sa paa ni Gangjun na naipit ng kabayo. Sa kabila habang patuloy na umiiyak ang mayabang na si Gangjun, dahil sa kanyang legs na nadaganan ng plastic horse, lumapit si Dojin dito pagkatapos ay tinawag na Dod. Sabi niya pa na huwag mo na muling hahawakan ang kahit anumang aking gamit kahit isa sa iyong daliri kailanman. Seryoso din niyang tinanong kung naiintindihan ang kanyang sinabi. Subalit hindi nagsalita itong kanyang pinsan, sa halip umiyak pa ito ng labis. Maya-maya naman ay napatingin si Dojin sa kabilang banda gayong may bumanggit sa pangalan ni Gangjun. Na ito pala ay ang ina ni Gangjun, kung saan na-shock sa kanyang naabutan na sitwasyon ng kanyang anak. Hindi rin nagtagal dumating na rin ang iba pang mga kamag-anak ni Dojin, ang kanyang mga auntie. Matapos angat ng isa nilang trabahador ang plastik na kabayo.
mabilis na kinuha at kinalong si Gang Jun ng kanyang ina na punong-puno ng pag-aalala. Nang makita ni Dojen ang kanyang mom, napansin niya na tila natigilan ito sa nangyari, at naawa daw siya sa naging reaksyon nito, kaya naman para sa pampalubag loob, kinindatan ni Dojen ang kanyang ina upang ipabatid na mahusay ang kanyang ginawa, subalit dahil nga sa nakapikit na ang kanyang isang mata, hindi na niya napansin na may lumilipad na sampal na mabilis siyang pinupunterya. Nang tumama na nga ang malakas na sampal, buong-buo na sinalo ito ng kanyang mukha. Galit na sinabihan siya nitong nanay ni Gang Jun kung bakit raw nito sinaktan ang kanyang anak, galit rin niyang tinanong si Dojen kung wala na siyang isip upang mag-isip ng tama, at muli pagkatapos niyang magsalita, paulit-ulit niyang pinagsasampal si Dojen ng walang anumang kontrol. Ngunit kahit papaulit-ulit at malakas na sinasampal si Dojen hindi man lamang siya umilag, at kalmado lamang rin nitong pinababayaan ang kanyang auntie na siya ay pagsasampalin nito. Nagsalita muli ang ina ni Gang Jun na gaano raw naging mapangahas na saktan ni Dojen ang kanyang anak, pagkatapos ay naghanda na muli na saktan si Dojen. Subalit nahinto na dito ang ginagawa niyang pananakit dahil pumagitna na ang ina ni Dojen upang siya ay protektahan, napatanong na lamang si Dojen sa sarili kung bakit nakialam ang kanyang ina at bukod pa dito mahigpit siya nito niyakap. Sa likod naman nila ay mas nagalit ang nanay ni Gang Jun pasigan niyang inutusan si Mrs. Jin na umalis gayunpaman hindi siya sinunod nito bagkus humingi na lamang ng sorry para sa nagawa ng kanyang anak. Sandaling nanahimik ang playroom kahit si Dojen ay walang anong sinasabi bukod sa nagugulat lamang sa ginawang pagprotekta sa kanya ng kanyang ina, dahil sa mahigpit siya nitong niyayakap. Itong kanyang ina naman ay nakapagdesisyon na rin na kahit palubos siyang natatakot sa kanyang mga sister-in-law, subalit sa pagkakataon na ito, handa na niyang salungatin sila para sa bunso niyang anak. Sa kabila naman, ang nanay ni Gang Jun nagngingit-ngit na sa galit sa puntong ito, at gayong ayaw talaga umalis si Mrs. Jin, nagpasya siyang pati siya ay edadamay na rin niya sa kanyang paghihiganti, subalit bago pa man niya matuluyan ang mag-ina, umalangaw-ngaw na naman ang boses ng tigre, at nagtanong kung ano ang kaguluhang nangyayari dito. Dahil sa boses na iyon animoy may pamitik sa tenga ng nagliligalig na ina ni Gang Jun, nagulat rin siya matapos niyang makita kung sino ang nakaakto sa kanyang ginagawa. Dahil ang dumating pala dito sa silid ay walang iba kundi ang tao na kinatatakutan ng lahat si Chairman Jin. Plano sanang magbigay ng paliwanag ang nanay ni Gang Jun sa kanilang ama, subalit nauna nang magsalita ang chairman. Ipinarating niya na hindi mo ba napagtanto na mayroon pa rin tayong mga panauhin mula sa labas ng pamilya, tumigil sa paglikha ng isang eksena at mas mainam na dalhin agad si Gang Jun sa ospital, kaagad naman sumunod ang lahat matapos ang isang salita ni Chairman Jin, bukod sa mag-ina na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin bumitaw si Mrs. Jin upang protektahan ang kanyang bunsong anak na si Dojen. Habang seryoso na nakamasid ito si Chairman Jin, napatingin rin si Dojen sa kanyang lolo subalit napanatili pa rin niya ang may matatag na pagkatao. Maya-maya pa ay nagutos si Chairman Jin na lumabas na ang lahat ng nandito bukod kay Dojen. Sa utos na iyon ng chairman, tumingin si Mrs. Jin sa kanyang anak nang walang anumang sinasabi. Upang mabawasan naman ang pangamba nito nagpahiwatig si Dojen na magiging ayos lamang siya rito, at sinabing magkita na lamang sila mamaya. Umalis na nga siya dito sa playroom, hinayaan na lang kung ano ang magiging pag-uusap nilang maglolo. Bago magsalita si Chairman Jin inantay niya muna na maisara ang pinto ng silid. At nang silang dalawa na lamang ang nandito sa playroom, agad tinanong ni Chairman Jin ang kanyang apo kung ginawa mo ba talaga. Hindi naman nagdalawang isip si Dojen na sabihin ang totoong naganap gayong mabilis niyang sinagot na oo. Sa panig nitong kanyang lolo, tanong niya na bakit ka gumawa ng isang bagay na mapanganib, lalo na sa iyong pinsan. Sagot ni Dojen, dahil iyon ang aking kabayo, dahil ibinigay mo ito sa akin bilang isang regalo lolo. Napawat na lamang ang matanda matapos niya marinig ang naging tugon ng kanyang apo, ipinaliwanag rin ni Dojen sa kanyang lolo na dahil sa sinubukan ni Gang Jun na nakawin ang aking sariling pag-aari, iyon ang dahilan kung bakit sinira ko ito. Dagdag pa niya na mas gusto ko pa na ito ay masira, kaysa hayaan ang ibang tao na kunin ito sa akin. Sabi ni Chairman Jin, tanong niya na talaga ba, na mas gusto mo na wala dapat na kahit sino ang makakuha nito sayo. Sa kabila ay talagang nanindigan si Dojen gaya kung ano ang kanyang naging pahayag.
Ngayon naman ay kailangan lamang raw na basahin niya kung ano ang magiging reaksyon dito ng chairman, dahil sa salitang hindi kayang gawin ng isang normal na bata gaya niya. At hindi nga nagtagal, sa kabila ng kanyang ginawang pananakit sa kanyang pinsan, matapos ang kanyang naging paliwanag, hindi na nagalit ang kanyang lolo sa halip na tuwa na ito ngayon gaya ng plano ni Dogen na mapabilib ang kanyang lolo, dahil sa mababakas na ang ngiti nito sa kanyang mukha. Samantala lingid kay Chairman Jin, alam ni Jin Dogen na alam niyang nais ni Yang Chol-jin ang ganitong uri ng pag-uugali mula sa kanyang mga apo, ang umaayon na saloobin na tumanggi na isuko ang pinakamadalas na piraso ng lupa, bilang isang pinuno ng isang imperyo. Ito ay isang kalidad na dapat magkaroon ng isang hari, upang malampasan ang mga kaaway sa loob at labas sa larangan ng digmaan. Sa kabila naman bilang isang nakatatanda, ipinaliwanag ng chairman sa kanyang apo na dapat alam mo na hindi mo dapat masaktan ang iyong mga pinsan, pero ginawa mo pa rin at nagdulot ng isang masamang resulta. Dahil dito, sabi ng kanyang lolo na dapat pa rin daw makatanggap si Dogen ng parusa dahil sa kanyang nagawa na pananakit sa pinsan nito. Tinanggap ni Dogen ng walang pasubali kung ano man ang kanyang magiging parusa mula sa kanyang lolo. Tumalikod na ang matanda matapos ang kanilang pag-uusap, subalit sinabihan niya si Dogen na sumunod sa kanya. Sa kabila naman ay nagpanggap si Dogen na animoy natatakot, ngunit nang makita niya na nakatalikod na ang kanyang lolo, nagpakita ito ng ngiting tagumpay, at pagkatapos ay sumunod na rin siya sa kanyang lolo upang tanggapin ang punishment. Ngunit nang makarating na sila sa sinabing lugar ng chairman, lubos na nagulantang si Dogen, gayong dinala siya ng kanyang lolo sa isang pambihirang silid, kung saan lahat ng conglomerate ng kumpanya ay dito ginaganap ang pagpupulong. Ayon sa tanda ni Dogen, ito ang opisina ng mga opisyal ng chairman sa ika-27 palapag ng punong tanggapan ng Sunyang Group, pero ang totoo, ang mga mahahalagang desisyon para sa korporasyon ay talagang ginawa dito, sa lugar na ito. Ito ang mismong lugar na pinahihintulutan lamang ang mga direktang kapamilya at mga pangulo ng mga kaakibat. Sa iba pang salita, maaari ka lamang na makapunta dito upang patunayan ang iyong halaga, bagaman ginawa ko ang aking sarili dati na parang aso sa loob ng ilang dekada, gaya ng isang butler dito sa pamilya ng Sunyang, at nagpunta sa mansyon na ito ng maraming beses. Subalit dahil sa ito ay ang library ni Chairman Jin Yang Chul, na hindi ako makapasok dito hanggang sa huli ng aking hininga, ngunit ngayon hindi ako makapaniwala na napunta ako dito. Hindi malinaw, kung inutusan si Dogen ni Chairman Jin na lumuhod habang sila ay nagmi-meeting, ngunit dahil nga sa napag-usapan nila ang punishment, marahil ay ito na nga ang kanyang parusa. Bagaman sa umpisa ay wala pang paki si Dogen sa mga tao na naririto sa opisina, maya-maya pagtingin niya sa ilang nasa pagpupulong, nang makita niya dito ang mag-ama na sina Yongjun at Yonggi, ang kanyang boss sa dating buhay, na siya rin niyang pinaghihinalaan na nag-utos upang siya ay ipaligpit. Sabi niya na hindi ako makapaniwala na si Yongjun, ang panganay na anak ng pinakamatandang tiyuhin, ay nakaupo doon sa halip na ang aking ama, kahit siya ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Nangangahulugan ba ito na siya na ang susunod na linya ng tagapagmana, pagkatapos ni Uncle Yonggi? Nang dumating na ang lahat para sa gaganaping meeting, sinabihan na ni Chairman Jin ang lahat na sabihin niyo na sa akin kung ano sa palagay niyo ang mangyayari. Unang nagbigay ng pahayag ang isa sa kanilang members tungkol sa Pangulo ng Bansa, ipinaliwanag niyang alam niyo naman na siya ay isang madalas sumasang-ayon, kahit na may matigas na ulo, ang kanyang termino ay malapit ng matapos, ngunit hindi ko iniisip na siya ay magkusang loob. Subalit naniniwala akong kukunin niya ang isang matatag na tindig. Tinanong ni Chairman Jin kung bakit nito nasabi ang elaborate firm stance, sagot naman ng kanyang members, ito ay pagsugpo sa pagsalungat sa pamamagitan ng lakas, upang maging tumpak. Sabi naman ni Chairman Jin, ako ay may kutob na posibilidad upang mag-isip na pinipigilan niya ang oposisyon, kaya sinusubukan mo bang sabihin sa akin, na kahit maaaring mag-deploy ng mga puwersang militar, nang sabihin nga nito na tama ganon na nga, sa kabila ay nagdadalawang isip ang chairman tungkol sa pag-deploy ng puwersang militar. Habang nag-uusap ang lahat patungkol sa kanilang mga suliranin, itong si Dogen naman ay nagtataka na sa kung ano ba ang tinatalakay ng mga ito, gayong bakit nababanggit ang tungkol sa nalalapit na pagtatapos ng termino, pagsugpo at militar, ito ay walang nauugnay sa pamamahala ng negosyo,
ngunit higit na katulad ng nangyayari sa politika. Isa naman sa member sinabi sa chairman na dapat nating isaalang-alang din ang isang alternatibo, dahil mahigit sa 1 milyong tao ang nagtipon mula sa buong bansa upang magprotesta, at kung mag-deploy pa siya ng mga sundalo, ang bilang na iyon ay maaaring lumago ng 2 milyon. Ipinahayag niya ito dahil ang South Korea ay nagkaroon ng ilang mga pangunahing protesta sa pangalan ng demokrasya sa kasaysayan nito, na nagbibigay ng presyon sa naghaharing administrasyon. Nang may tanong ni Chairman Jin kung ang ibig sabihin ba nito na ang mga tao ay hindi rin matatakot, ipinaliwanag ng kanyang kausap na ang kanilang puot ay tulad ng apoy, na lumalaki bawat dumadaan na segundo. Ang isang namamatay na apoy ay baka matakot, ngunit sa puntong ito, ang paglawak ng militar ay nagdaragdag lamang ng gasolina sa apoy, at sigurado ako na alam din ito ng kasalukuyang administrasyon. Pagkatapos naman ay biglang galit na galit ang boses ng chairman at sinabi na kaya ano ang iminumungkahi mo na gawin? Maghintay ka lang ba hanggang sa mag-abdicates ang administrasyon? Galit rin niyang sinabi na tiwala ka ba na ang susunod na pangulo ay mula sa partido ng oposisyon? Nang sumagot ang kanyang kausap na sinabi ko lang naman na baka may chance, dito na hindi nakapagtigil ang chairman malakas niyang hinampas ang lamesa upang ipahiwatig na hindi niya gusto ang malabong resulta ng kanilang pagpupulong. Sa kabila naman ay natakot na ang lahat ng mga members, mapaanak man o apo, matapos na masaksihan nila ang matinding galit ng kanilang pangulo ng kumpanya, na habang tahimik ang lahat muli ay pasiga nagsalita si Chairman Jin sabi niya na syempre may isang pagkakataon na maaaring mangyari ito, sa kabaligtaran naman, mayroong isang pagkakataon na maaaring hindi, dagdag pa niya na sinasabi mo ang mga masyadong obvious, sa palagay mo ba ay ginawa ko ang pulong na ito upang mag-aksaya lamang ng oras sa isang bagay na hindi naman nagkakahalaga na dapat banggitin? Sa puntong ito ay wala nang naglakas loob na magsalita bukod sa isa na humingi ng paumanhin para sa kanyang nagawang kapalpakan. Maya-maya ay tinawag ng chairman ang kanyang panganay na anak na siyang kasalukuyang besi-presidente ng kumpanya, hinangian niya ito ng pahayag sa kung sino ba ang dapat nilang suportahan na oposisyon. Bagaman sumagot si Vice Chairman Jin Yong-jae ng yes sir, subalit sa labis na nitong pagkabagabag, gayong hindi pa rin ito nagbibigay ng tugon, pinanlisikan siya ng mata ng kanyang ama at nagtanong muli kung sino ang dapat suportahan, ngunit kinalaunan wala rin itong maisagot sa tanong marahil siya ay umiiwas sa posibleng pagkakamali sa hinaharap, kaya naman sa halip na magbigay ng sagot, tumahimik na lamang sa gilid gaya ng kanyang anak. Ito namang si Dojen na sabi niya na ang dalawang ito ang nag-frame up sa akin at nagutos pa sa aking pagkamatay. Maya-maya ay nakaisip si Vice Chairman Yong-jae sa palagay daw niya ang administrasyon na ito ay hindi madaling mapabagsak, at bukod pa dito, mayroong din itong matatag na tagapagmana. Ito ay 7 taon mula nang maganap ang administrasyong ito, at hindi mabilang ng mga protesta, maliit at malaki, sabi niya pa na ako ay sigurado na maniwala na ang protesta na ito ay mas malaki lamang kaysa sa dati, pagkatapos iyon lang raw ang kanyang masasabi tungkol dito. Sa kabila naman ay kabado na sumang-ayon ang ibang miyembro, sinabing may punto nga ang pahayag ni Vice Chairman, habang ang iba naman ay nag-iisip pa rin kung dapat ba rin silang sumang-ayon. Sabi naman nitong si Dojen ukol sa kanilang usapan ito ay walang katuturan, dahil ayon sa kanya mga alaala, ang Pangulo ay nakatakdang madukot sa loob ng 3 araw pagkatapos manalo. Ang Blue House ay dapat magkaroon ng ilang uri ng isang ideya tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin sa ngayon. Napaisip rin si Dojen at naghinala na kung ang Sunyang Corporation, na pinakamaimpluwensyang conglomerate, ay wala ba talagang alam tungkol sa pagdukot na ito. Nagtataka rin si Dojen habang nag-uusap ang mga conglomerate members kung ganito ba talaga paano pinapatakbo ang mga korporasyon noong 80s. Diyos mio naman alam ko naman na talagang kakilakilabot ang lahat ng sitwasyong pampolitika, ngunit hindi ako makapaniwala na ang lahat ng kanilang tinatalakay ay ang halikan ng mga asno. Buong akala ni Dojen ang isang lugar na tulad nito ay dapat tinatalakay lamang ang diskarte sa pamamahala upang makayanan ang pagbabago at, ang mga prediction patungo sa mga pagbabago sa hinaharap, hindi bababa sa inaasahan ang ilang mga pag-uusap na masalimuot na ito ay wala sa mga normal na pamantayan ng empleyado, ngunit sa halip na ganon ang kanilang gawing pag-uusap, mas pinagtutuunan nila ngayon ang tungkol sa kung sino ang dapat suportahan na oposisyon. Sa kabilang banda naman sinabi na ng kanyang lolo na itigil na nila ang kanilang meeting,
pero nagbilin siya na panatilihing bukas ang inyong mga tainga, at magpatuloy sa pagtitipon ng impormasyon. Matapos nga nito ay tumayo na ang ilang miyembro nagbow muna sa kanilang chairman bago tuluyang umalis, samantalang itong si Dodgen ay napanatili ang pagkakaluhod ng mahabang oras dahil nalibang sa pag-uusap. Bukod pa ay natapos lamang raw ang pagpupulong na ito sa kung sinong kandidato sa pagkapangulo ang dapat bigyang suporta, maya-maya naman ay napalingon siya sa lugar ng kanyang lolo, dahil sa sinabihan na siya nito nang pwede na raw siyang tumayo ngayon. Tahimik na pinanood ni Chairman Jin ang kanyang apo gayong itong si Dodgen, sa tagal ng kanyang pagkakaluhod. Pagtayo niya ay hindi niya inaasahan na pupulikatin ang kanyang binti. Sa panig nitong ating bida, napakapit siya sa gilid dahil sa namanhid ang kanyang mga paasalhinga ng matagal niyang pagkakaluhod. Habang sinisikap ni Dodgen na lumakad kahit manhid ang kanyang binti, nagtaka siya sa sinabi ng kanyang lolo, na proud ako sa iyo Dodgen. Upang maunawaan ni Dodgen kung bakit nasabi ng chairman na proud siya, sabi niya dahil lumuhad ka sa isang mahabang panahon, ngunit hindi ka rin sumimangot o kahit gumalaw man lang minsan, kahit na ang mga may sapat na gulang ay hindi bababa sa lumipat ng kaunti dahil hindi ito komportable, ngunit hindi mo iyon ginawa. Sa isip-isip naman ni Dodgen kaya naman ako tumagal ng ganon dahil hindi ko lang napagtanto na maraming oras ang lumipas dahil nakikinig ako sa lahat ng tao. Ngunit inaakala kong maayos ang lahat na nagtatapos ng maayos, ngunit wala rin palang silbi ang magiging usapan, gayunpaman at least, bumilib na naman sa kanya ang kanyang masungit na lolo. Hindi na rin humakbang pa si Dodgen gayong mayroon daw isang katanungan ang kanyang lolo, kung ayos lang naman na ito ay kanyang tanungin sa isang bagay na kanya nang ipinagtataka, tungkol sa kung bakit daw bigla na lang nagbago ito ng pag-uugali.